Ipinagdiriwang ng Far Eastern University ang ika-68 anibersaryo ng pagkakatatag nito, kung saan bumida ang iba't ibang aktibidad at programa para magbigay kulay at saya sa mga Tamaraws mula ika-9 hanggang ika-13 ng Pebrero. Magandang araw, Tamaraws! Ako si Kristan Puno, maghahatid ng responsableng pamahayag at serbisyong publiko ng tapat at totoo. Ito ang Advo Files. Isa ang One Concerto PU sa pinaka-inaabangang taunang aktibidad ng mga Tamaraws, kasama ang iba't ibang artist na siyang nagbibigay saya at kulay sa FEU community. Bilang pagsisimula ng programa, nagpakitang gilas ang mga homegrown talent na FEU drummers, FEU cheerleaders, FEU Theater Guild at One FEU Music and Records. Nagpamalas naman ng galing ang Drag Race Philippines Station Royale contestant na si Kiana, pati na rin ang nagbabalik na rapper at songwriter na si Kiyo. Nakisabay rin ang mga Tamaraw sa mga bandang Hilly After Dark at Mayonnaise, pati na rin sa performance ni Kichi Nadal na kinanta ang kanyang hit song na wag mong sasabihin. Ngunit bago ang programa, kapansin-pansin ang hindi nito pagsisimula sa itinakdang oras. Kaya naman agad na naglabas ng pahayag ang FEU Central Student Organization of YUKSO na pansamantalang maaantala ang concert dulot ng kawalan ng power supply at technical difficulties. Bagamat may mga aberya, hindi nagpatinag ang mga Tamaraw na sulitin at magsaya sa nasabing concert. Labis naman ang saya ng mga freshman na sina Stephanie, Rian at Nico na makiisa sa selebrasyon. It feels amazing. I can feel the energy of everyone around here and ayun, masaya naman. Bago ang taunang inaabangan na konsyerto, nagbigay sigla rin ang mga programang sayawit, drag battle at cinema al fresco. Kinilala bilang Drag Battle Season 2 Love Labanan superstars si Leticia Jasmine na siyang mas nagpatingkad sa FEU community. Ginawaran bilang champion ng Sayawi 2026 Battle of the Dance ang IHSN Ortus District Dance Alliance, habang IS Dance Company naman ang nakasungkit ng first runner-up at kinilala bilang second runner-up ang ITHM Groovers. Itinanghal naman bilang champion ng Sayawi 2026 Battle of the Bands ang ITHM Music Makers, first runner-up para sa Ayarfa Pastoral, habang second runner-up ang Ayas Sessionistas. Bagaman naging matagumpay ang pagtatapos ng programa, kinumpirma ng Sayawi 2026 Committee na may pagbabago sa resulta ng mga nagwagi sa Battle of the Bands dulot ng point deduction na nagmula sa miscommunication. Iba't ibang komento ang nagsilabasan sa social media patungkol sa paghingi ng mga talent organization ng accountability mula sa mga nasabing komite. Sa naging panayam ng FEU advocate kay FYUKSO Secretary Ivy Besnar, sinabi niyang patuloy silang humihingi ng paumanhin at nakikipag-ugnayan sa mga naapektuhan ng nasabing problema. Regarding the specific of the issue, it's actually a miscommunication that starting with kasi ang sinabi namin sa talent organization, if it's the fault of the production supplier, not really the fault, pero more like kapag nasa burden pa ay nasa production supplier, hindi pa talaga okay, hindi dapat deduction na pupunta sa talent organizations natin. Kasi definitely, hindi naman nila kasalanan yun, diba? Pero what happened was, miscommunication lang din talaga sa nagtatali ng votes natin, na akala nila since nakapag-start na, na-count siya. So yung mga deductions na-count natin. So it was really a lapse on our end, especially hindi namin na-communicate between the committees. That's very crucial as part of the program. Kaya we really deeply apologize for it. We're really sorry. Dagdag pa niya, tiniyak niyang mas aayusin pa ng FYUKSO ang kanilang sistema at implementasyon ng mga proyekto sa susunod na pagkakataon. Matapos ang ilang araw na patuloy na panawagan ng mga Tamaraw, naglabas ng pahayag ang FYUKSO at sinabing determinado silang hindi lamang resolbahin ang nasabing issue, kundi sisikaping maisaayos ang kasulukuyang sistema. Muli, ako si Kristan Puno para sa Advo Files.